Okay mga tol, tirahin na natin to. Panalo nga po si Charlie Suarez via unanimous decision sa Amerika. May kartada ngayon si Charlie Suarez na 16 wins, 9 KOs, walang talo. Undefeated pa rin si Suarez, tanda na ito sa malalakas. Tinalo niya ngayon si Luis Coria na may kartadang 15 wins, 7 KOs, may 6 na talo. 25 ang edad ito mga tol at isang Amerikano. Pagdating sa laban, natumba si Charlie Suarez sa round 8, tinamaan ng left jab. Tinamaan siya ng jab at na-outbalance siguro dahil napakapit pa sa lubid. So hindi naman big deal ang knockdown na yon dahil nakuha pa rin ni Charlie Suarez ang panalo via unanimous. Kung titignan po natin sa ranking, number 11 ngayon si Charlie Suarez sa WBO laban kay Oscar Valdez. Number 5 si Charlie Suarez sa IBF laban kay Joe Cordina sa Super Featherweight. Number 9 naman si Mark Magsayo dyan sa Super Featherweight. Pasok na nga po si Charlie Suarez sa world ranking mga tol. Number 5 sa IBF at number 11 sa WBO. Parehas na po lumalaban sa Super Featherweight si Mark Magsayo at si Charlie Suarez. Kaya magandang kalaban nila dyan si Oscar Valdez at si Emmanuel Navarrete. Kailangan pa manalo ng ilang laban si Charlie Suarez para mapalaban na sa world title fight. May edad na 35 ngayon si Charlie Suarez, kailangan mapalaban na ito sa mabilisang panahon. Okay mga tol, sa ibang banda, The Monster na Oya Inoue sumagot nga po sa mga kritiko. Marami kasi ang nagsasabi na kailangan daw lumabas si Inoue sa Japan, lumaban naman sa Amerika. Sagot nga po ni Inoue mga tol in response to the comments saying he should come to America and play a match. The home of the lightweight division is now here in Japan. If you want to see the game, come to Japan. If there is something better than what is available in the Japan market in America, I would be happy to go. That's all and all worth it here in Japan. Sinasabi nga po ni Inoue mga tol na mas maganda raw sa Japan ngayon, lalo na dito sa lightweight division o sa kanyang division na super bantam. Pero kung may mas magandang offer daw kay Inoue sa Amerika, mas maganda kumpara dito sa Japan. Willing naman si Inoue na lumaban sa Amerika. Pero sa ngayon mas better daw dito sa Japan dahil nandito ang malaking opportunity at mas malaki ang market. Matatandaan po natin lumaban na si Inoue sa Amerika laban kay Jason Moloney at Michael Dasmariñas. Pero sa dalawang nakalaban na yun ni Inoue hindi naman masyadong kilala o hindi pa sikat sa Amerika. Jason Moloney hindi naman sikat yan sa Amerika. Michael Dasmariñas isang kababayan natin hindi naman sikat sa Amerika. Ang sinasabi kasi dito mga tol, lalaban daw si Inoue sa malalaking pangalan dito sa US. Pero sa ngayon wala namang kalaban si Inoue na kilala sa super bantamweight. Yung Amerikano na si Stephen Fulton dumayo pa sa Japan dahil mas malaki ang offer sa Japan. Si Luis Nery dadayo din sa Japan. Kaya sinasabi ni Inoue na mas malaki daw ang market niya sa Japan. Pero ayon din sa report mga tol, marami ang interesado kay Inoue na gusto lumaban sa Saudi Arabia. Handa nila operan si Inoue ng maraming milyones para lumaban sa Saudi Arabia. Pero sa ngayon abangan muna natin si Inoue laban kay Luis Nery ngayong May 6. Gaganapin po yan sa Tokyo Dome. Okay mga tol, yan lang muna ang tinira natin sa ngayon, hanggang sa muli.